At ngayon nga ho mga kananay ay ako'y magluluto ng masarap na maha blanca. At alam kong ito'y inyong magugustuhan, lalong-lalo na yung mga mahihilig sa mga matatamis na dessert. At hindi lang po pang dessert ito at pwede din nating gawing negosyo. At ipapakita ko nga ho sa inyo kung paano ko ito ginawa at niluto. At ito nga po ang ating mga ingredients, hindi po kasama yung kape dahil habang gumagawa po ako ay ako'y nagkakape. Para malaman ninyo kung paano gumawa at magluto ng masarap na maha blanca, samahan nyo po ako hanggang sa dulo ng ating video at ating uumpisahan na to. At baka maumpisahan pa ng iba. Ito pong aking ginagawang ito ay tinutunaw ko ang ating cornstarch. Dapat po ay 2 tasang tubig ang ating ilalagay dyan. Kaya lang 1 tasa lang ang aking ginamit dahil meron pong syrup ang ating corn kernel. Kaya yun ang aking ginamit dahil sayang naman po kung itatapon lang. Maglalagay po tayo ngayon ng 4 na tasang gata sa ating malinis na kaserola. Coco Mama po ang aking ginamit dahil wala akong sariwang gata ng nyog, kaya Coco Mama na lang po ang aking ginamit. Hindi po yan sponsor. Yan lang po ang aking panghalili kung wala po ako talagang nabibiling gata sa palengke. At ihalo na rin po natin ang ating cream corn. Isunod natin ang ating evaporated milk. Isama na rin natin po ang kanyang pinsang condensed milk. At sa puntong ito ay ating hahaluin ng panandalian para magsama-sama yung ating nilagay na mga sangkap. At pagkatapos natin itong haluin ay ito'y ating titikman para malaman natin kung tama na ang tamis doon sa ating nilagay na gatas. At kung sa palagay ninyo ay matabang, pwede natin itong dagdagan ng asukal. Depende po yan sa inyong panlasa kung gaano karami ang inyong idadagdag na asukal. At kung sa palagay natin ay tama na ang tamis, ilagay na natin ang ating corn kernel. Ang listahan po ng ating mga sangkap ay ilalagay ko po sa dulo ng ating video. At bago po natin isalang ang ating maha blanca, ay ihahanda natin ang ating paglalagyan ng ating niluto. Pwede tayong gumamit ng dahon ng saging na ilalagay sa bilao. Wala lang akong available na dahon ng saging, kaya foil na lang ang ating gagamitin. Dahil nga po sa order ito sa akin, kaya kailangan natin iayos ang ating paglalagyan. Doon po sa mga gustong magnegosyo or magluto ng maha blanca, ang sukat po ng ating mga sangkap ay para po sa medium size na bilao. At pagkatapos nating maisaayos ang ating paglalagyan, isalang natin ang ating kaserola sa low to medium heat na apoy. At habang hinihintay natin kumulo ang ating mga sangkap, unti-untiin po nating haluin ang ating cornstarch dahil yan po ay namumuo sa ilalim. At kapag nakikita na ninyong unti-unting kumukulo ang ating niluluto, ay ibuhos natin dahan-dahan ang ating cornstarch. At pag nailagay na natin ang ating cornstarch, unti-unti natin itong haluin hanggang sa ito ay lumapot. Haluin natin ito mula 5 minuto hanggang 8 minuto. Pasensya na po kung kayo may naririnig na ingay sa labas dahil maraming batang naglalaro. So, ayan, pag ganyan nakalapot ang ating maha blanca, pwede na nating i-off ang ating kalan at ating isalin sa ating lalagyan. Kaya nga po, pag magluluto kayo ng maha blanca, kaya kailangan bago kayo magluto, isaayos na natin yung mga gagamitin natin ng ating mga lalagyan para wala na pong sagabal kapag ito ay naluto. So, ayan, sa wakas natapos na nating ibuhos lahat ang ating maha blanca sa ating bilao. At pag ganyan na, i-flatten natin ng kaunti para hindi naman siya bukol-bukol sa ibabaw. Para naman magandang tingnan ang ating niluto. At kapag na-flat na natin ang ating maha sa bilao, hindi pa po tapos ang ating pagluluto dahil magluluto pa tayo ng latik para sa topping sa ibabaw. Madali lang po ang magluto ng latik. Alam kong alam nyo pong magluto niyan. 1 tasa lang po ang ating lulutuin, kasukat ng 1 Coco Mama. Halu-haluin lang po natin ang ating gata hanggang sa maging latik. At pag ganyan na po ang kulay ng ating latik, ay pwede na nating i-off ang ating kalan. Huwag natin pong pakatagalan dahil ito ay masusunog. Mapait po pag sunog ang ating latik, hindi po masarap ang lasa. At pagkatapos ay ating sasalain para mahiwalay ang langis sa latik. At kapag nahiwalay na ang langis sa latik, ay umpisahan na nating i-slice ang ating maha blanca. I-slice po natin ito sa tamang laki. At pagkatapos, ilagay na natin ang ating masarap na toppings, ang latik. Ayan, tingnan nyo naman po. At nakakatakam talaga ang ating ginawang maha blanca.
At ito nga po ay ating tatakpan ulit ng ating foil para i-deliver na po sa pagdadalhan natin. Maraming salamat po sa inyong pananood. Kung nagustuhan nyo yung ating video ay paki-heart na rin po at paki-share na rin po sa ating mga friends sa inyong mga lugar. At sa mga hindi pa po naka-follow at naka-subscribe, pwede na po nating pindutin ang ating follow button at subscribe button. Thank you so much. God bless you all. Shoutout po sa mga nanood at manonood pa at sa mga hindi nanood. Thank you so much po.